Papatuloy tayo sa ating panghuling video tungkol sa courting, marriage, divorce, and remarriage. At dito ay bibigyan natin ng pansin ang tatlong katotohanan na dapat bigyan ng halaga upang magtagumpay ang pag-aasawa. So we will talk about three important principles on how to have a successful marriage. Una, ang pagpapakasal ay kalakip ang kalooban ng Diyos. Marriage involves the will of God. Kinapapalooban ng kalooban ng Diyos ang pag-aasawa o ang pagpapakasal. Sa Genesis chapter 2 verse 18, sinabi ng Diyos, "Hindi mabuti sa lalaki ang nag-iisa. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong." Napakalinaw na kalooban ng Diyos na hindi tayo mag-isa. Kaya nilikha niya ang babae para si Adan ay makasama. Sa pasimula pa lang dito sa aklat ng Genesis, kung saan binasa natin ng talata, makikita natin kung paano inilarawan ng ating Panginoon ang pag-aasawa na magsasama ang babae at ang lalaki. Makikita natin yan sa Ephesians chapter 5 verse 31, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. So it was illustrated doon sa Genesis account na nung sinabi ng Diyos na iiwan ng lalaki at ng babae ang kanilang magulang at sila'y magsasama. At makikita natin na bahagi ng karakter ng Diyos na siya ay tapat. No? Sabi nga sa Exodus chapter 20 verse 5, ang Diyos ay mapanibuguin. Ibig sabihin, He is a jealous God. Ayaw niya na mayroong sino man o anumang sasambahin maliban sa Kanya. So that displays na pinapakita na ang karakter ng Diyos ay kinapapalooban ng faithfulness, katapatan, na dapat ding mag-reflect sa mag-asawa, na dapat ang lalaki ay maging tapat sa kanyang asawang babae at ganoon din yung babae sa kanyang asawang lalaki. Sa panahon natin ngayon, sa kultura na umiiral sa ating panahon at sa ating paligid, parang pangkaraniwan na lang yung pagkakaroon ng extramarital affairs. Ibig sabihin, yung may asawa na, meron pang ibang karelasyon. O kaya naman, hindi lang iisa ang nobya, hindi lang iisa ang boyfriend, kung hindi marami. So yan ay pangkaraniwan sa ating kapanahunan at sa ating lipunan. Makikita natin ang maraming palabas na nagte-trending sa telebisyon, sa sine, o maging sa mga episodes na mapapanood natin sa social media, sa mga Netflix, yung bang mga pelikula na merong konsepto na kaliwaan. So, merong cheating. Ibig sabihin, mga palabas na pinapapalooban ng unfaithfulness, no, ng mag-asawa sa isa't isa. They are unfaithful, they have extramarital affairs. So, yan ang karamihan na bumabalot sa istorya ng mga palabas sa panahon natin ngayon. Salungat sa aral ng banal na kasulatan, sapagkat sinasabi nga ni Apostol Pablo sa Efeso chapter 5 verse 28, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. So tumutukoy ito sa faithfulness ng lalaki
sa kanyang asawang babae. So, dito sinasabi natin na marriage involves the will of God. So, the will of God ay magkaroon ng katapatan sa pagsasama ng mag-asawa. Kaya anything that will threaten the marriage, okay, because the marriage is the will of God, ibig sabihin, si Lord ang nagbigay ng mapapangasawa mo, you treat your spouse, you treat your husband, you treat your wife as a gift from the Lord. Therefore, you will take care of it. Iingatan mo yan, poprotektahan mo yan. So in the same manner, doon muna tayo sa mga lalaki na mamahalin nila ang kanya-kanyang asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa church at ipapakita niya yung pagmamahal to the point na handa niyang ibigay ang kanyang sarili dito. Just like what Christ did for the church. So, anything that will threaten the relationship, kung merong this is an example, kung merong mga friends sa social media, sa Facebook, mga ka-chat, ka-text na pinagmumulan ng selos, we might as well minimize or even cut off or unfriend yung mga tao na sa social media lang natin nakakausap, nakikilala, na maaring pinagmumulan ng selos o banta sa relasyon ng mag-asawa. It's better to cut it off because ang pangunahin na sa mag-asawa, ang pangunahin na ay ang kanyang asawa. Kaya dito, it is very important na makita natin na yung pagmamahal ng lalaki sa kanyang asawang babae ay tulad sa kanyang sarili. Na iingatan niya ito, he will mind, iisipin niyang mabuti, tatandaan niya ano yung mga ayaw at gusto ng kanyang asawa. And in the same manner, because ang pag-aasawa ay kinapapalooban ng will ng Panginoon, sa parte naman ng mga babae, ay maliwanag na ang babae ay dapat nasa disposisyon na nagpapasakop sa kanilang asawang lalaki. Napakalinaw niyan sa Ephesians chapter 5, reading from verse 22, na mga babae, pasakop kayo sa inyong asawang lalaki. So that is the order of the family. Ang asawang lalaki is the head of the family as Christ is the head of the church. Kaya sinasabi natin, ang kalooban ng Panginoon, ang leader ng pamilya ay lalaki. Ang babae ay dapat nasa disposisyon na nagpapasakop. Kahit paminsan, ang babae ay mas pataas sa pinag-aralan, kahit paminsan, ang mas malakas kumita ay ang babae, pero sa Kristiyanong pamilya, sa Kristiyanong tahanan, ang babae ay dapat marunong magpasakop sa kanyang asawa. So that is the order of the family according to the scripture. Kaya kapag naiba ang order, ang structure ng pamilya, that's where confusion comes in. Nagkakaroon ng kaguluhan, kalituhan kapag namamali ang panuntunan sa loob ng tahanan. Kaya kung ikaw ang lalaki, ikaw ang leader, spiritual leader, dapat naman ipakita mo na leader ka talaga. Dapat may plano ka, may disposisyon ka, ikaw ang una dapat lumalim sa Panginoon, sa pananampalataya, because you are the leader of your family. At ikaw ang mag-initiate to provide, to protect, and to govern your family. Pangalawang katotohanan na dapat bigyan natin ng halaga para magtagumpay ang isang pag-aasawa o ang marriage life is, marriage involves responsibility. Ang pag-aasawa ay kinapapalooban ng responsibilidad. Kung titingnan natin sa Genesis chapter 2, verse 19 to 23, ay may kanya-kanya silang responsibilidad. Basahin natin. Kaya lumikha siya ng mga hayop
at mga hayop sa parang at ibon sa impapawid, inilapit sa tao, ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat. Lahat ng ibon, ng mga hayop, maging maamo o maila, ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulad niya. Kaya't pinatulog ni Yahweh ang tao, samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito, pinaghilom ang laman sa tapat niyon, ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Verse 23, sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang katulad ko. Laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki nagmula siya. Dito maliwanag na nang si Adan at si Eva ay mag-isa, they became one. Okay? In marriage, mayroon silang mga responsibility na dapat gampanan. Mayroon silang trabaho na dapat gawin. Pinupuri nila ang bawat isa. Wala silang kompetisyon because they are all together managing the rest of God's creation. So silang nagbigay ng si Adan ang nagbigay ng pangalan sa mga hayop, pero nung nilikha si Eva mula sa tadyang ni Adan, ang sabi ron sa Ingles ay si Eva ay naging suitable helper, ibig sabihin katuwang. Ibig sabihin kung ano yung ginagawa ni Adan, si Eva ay nakasupport. Si Eva ay nakasupport kay Adan. So they are all together sa mga gawain at responsibilidad na nakaata sa kanila. So dito, ang sinasabi natin ay yung sa buhay mag-asawa, they are now facing a responsibility. They are first responsible sa kanilang asawa. Ang babae ay responsable sa kanyang asawa. Ang babae ay responsable sa kanyang asawang lalaki. So, kung meron mang napakahalagang relasyon sa buhay ng mag-asawa, it is the husband and the wife. Okay? So, ang kaya natin sinasabi ito ay para bigyan ng diin na of course, mayroong attachment tayo sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid. Pero ang isang mag-asawa, ang pangunahing responsibility ay iasa yung kanilang kabuhayan, yung pagtataguyod ng pamilya sa pamamagitan nila. Kaya mainam na ang lalaki at ang babae, pag sila ay nag-asawa na, mainam na sila ay nakabukod at sila ay kumikita ng kanilang kabuhayan at kanilang itataguyod ang kanilang sarili sapagkat that's how they become responsible. Hindi katulad ng mag-asawa na nakatira pa rin sa poder ng kanilang mga magulang na lahat ng kanilang minsan kakailanganin ay binibigay ng kanilang magulang na parang sila ay hindi nila nararamdaman yung responsibility. So, kaya it is ideal na ang mag-asawa ay bumukod sa pagbubuo nila ng sariling pamilya. Kaya dito, it requires responsibility. So, mainam na bigyan ng pansin kung ano ba ang specific na arrangement sa loob ng isang tahanan. Sino magtatrabaho, sino mangangalaga sa bahay. Kung parehas nagtatrabaho, paano ang sistema ng paggasta? Sino ang nakatoka sa mga bayarin sa utility bills, sa ibang expenses? So, responsibility is shared. Huwag naman lahat ng responsibilidad ay nasa lalaki o kaya naman ay nasa babae. Dapat pinag-uusapan ang pagpasan sa responsibilidad kung saan makikita na ang lalaki at babae ay magkatuwang. Hindi yung isa lang ang kumikita, yung isa naman ay taga-gasta.
So dapat gumawa rin ng paraan ang isa na makatulong sa pagkita ng salapi sa anumang paraan. No, iba yung magkatuwang ang mag-asawa sa lahat ng aspeto. Pangatlong katotohanan na dapat bigyan ng halaga para magtagumpay ang pagsasama ng isang mag-asawa. Marriage involves priorities. Ang pag-asawa ay kinapapalooban ng mga bagong pangunahin. Ang sabi ng Genesis chapter 2 verse 24, ito ang dahilan kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila'y magiging isa. Ang priority na ng lalaki ay ang babae at ang priority ng babae ay ang kanyang asawang lalaki. Ganon ang dapat na mangyari sa buhay ng isang mag-asawa. May ilang family counselor na nagsasabi na kung meron mang pinakamahalagang relationship sa loob ng tahanan, ito ay ang relasyon ng mag-asawa. Dahil ang kanilang relasyon ay merong malaking impluwensya at epekto sa kanilang mga anak at sa iba pang relationship na nandoon sa tahanan na yon. Kaya dapat iniingatan ito sa paanong paraan ang bibigyan ng panahon, ang priority ng panahon ay ang asawa na. So, ibig sabihin ay we are in a culture na strong ang ating family ties. Kumbaga sa ating kultura, pangkaraniwang makikita nag-asawa na, nandiyan pa rin sa magulang, nandiyan pa rin ng mga kapatid. Okay? So, that is a kumbaga common concept ng family na makikita natin sa ating paligid. Pero dito, kung meron man dapat nabigyan ng priority when it comes sa time, finances, attention, ay walang iba kundi ang ating asawa. Hindi ko sinasabing we detach ourselves sa ating mga magulang. Okay? So, ang mga magulang ay nandyan pa rin. Hindi naman natin sinasabing itigil ang suporta sa kanila kung sila ay sinusuportahan. Subalit dapat lahat ay pinag-uusapan ng mag-asawa. It should not be decided by just one person. Kasi tandaan natin, ang mag-asawa ay iisa na. Kaya kung meron pang pinakamataas na consideration in whatever decisions na gagawin mo, maaring decision sa paggasta ng pera o kung meron mang dapat suportahan, meron mang dapat bigyan ng time, meron mang dapat bigyan ng iba pang atensyon, it should be always our spouse. So, hindi pwedeng ikaw lang ang magde-decide. So, tandaan mo, iisa na kayo. No, hindi pwedeng ikaw lang ang nagdidesisyon. Kailangan always in agreement and in consultation sa iyong asawa. So, yun ang sinasabi natin. No? Hindi lahat ng pera ay ikaw ang magmamanage na ibibigay ko ito sa magulang ko, ibibigay ko ito sa mga kapatid ko. No, you have to talk about it first. And isipin nyo rin, hindi masamang tumulong, pero siguraduhin mo una na sapat ang iyong finances sa pamilya na binubuo mo. Okay? Because each person should be responsible for their own. Again, we're not saying na hindi natin sila susuportahan, pero ang priority na ng pera mo, ang priority na sa mga schedule mo, ay hindi na yung mga magulang mo, hindi na yung mga kapatid mo, hindi na yung mga tao sa paligid mo, kundi ang priority na sa pera at sa panahon, sa atensyon na meron ka ay ang asawa mo. Ayan. Kaya napaka-importante nito na kaya the Bible is saying na bubukod ang lalaki at ang babae sa kanilang pagsasama because that implies na ang priority now ay yung asawa mo na. Kaya nga at the onset, kapag ka hindi Kristiyano ang napangasawa mo, ay hahatain ka nito. Magkakaroon kayo ng conflict sa ministry, sa paglilingkod sa Panginoon, minsan sa pag-church. Kung hindi siya Kristiyano, ay mayroong malaking possibility that ayaw niyang umattend sa church mo bilang Kristiyano.
So that would be a problem, and later on, dalawa lang yan. Mahatak mo siya o ikaw ang mahatak. Pero kung totoong mananampalataya ang nakuha mo, there will be no problem kasi pag bibigay mo sa kanya ng time, you both have the heart. Parehas kayo merong puso na sumamba at maglingkod sa Panginoon. Ayan. Kaya dito ay limited na. Binibigyan na ng mas mataas na consideration ang iyong family, ang iyong asawa. Pero yung mga extended family, your parents, and yung mga siblings mo, they'll just be secondary to your immediate family. When I say immediate family, ito yung asawa mo, ito yung mga anak mo. So, iba na yung priority. No? Again, hindi masama magbigay. Just make sure you have enough. You have enough sa family mo. Baka mamaya bigay ka ng bigay, pahiram ka ng pahiram, you are deciding on your own, pero pag nagkaroon ng emergency, ng sakit, ang asawa mo o ang anak mo, ikaw naman ay nang wala. Kaya it's good to help, but make sure you help yourself as well. Make sure na you have enough na matulungan yung sarili mo. Kapag ka ikaw naman ang nangailangan. Kasi kapag ka ikaw ay nangangailangan, how can you help sa iba pang mga nangangailangan kung ikaw mismo ay hindi mo alam kung saan ka kukuha? Kaya dito naiiba yung priority. Kaya siguro bilang magulang, okay, kumikita pa tayo, malakas pa tayo, save some for yourself. Save some for your retirement. Walang masama, pag-aralan mo yung mga life insurance, of course, mga legit, okay? That becomes your pension. Make sure na meron kang SSS, nahuhulugan mo yan para pag dumating yung time na ikaw ay senior citizen na at hindi ka na makakapagtrabaho pa, wala ka ng kakayanan na kumita pa ng pera because may edad na o may mga karamdaman na, ay somehow meron kang inaasahan na pension, meron kang tinatanggap dahil meron kang itinabi para sa sarili mo. So, sa panahon natin ngayon, hindi pwedeng lahat ay ibibigay mo. Dapat marunong ka magtira para sa sarili mo. Kung paano sila mahalaga sa Panginoon, tandaan mo, mahalaga ka rin. Yung buhay mo, mahalaga rin. Kaya dapat, you're saving some for yourself. Kaya, I hope na itong mga prinsipyo na ito, that marriage involves the will of God. At the onset, let's try to find who is the will of God for me. Okay? So, if you have found the will of God in your life, ingatan mo. They are like a precious gift from God. Ingatan mo yung kaloob ni Lord sa'yo. And then the second one is marriage involves responsibility. So, hindi tayo puro pag-ibig lang. So, be responsible sa trabaho mo, sa kabuhayan mo. Be a responsible husband. Okay? Be a responsible wife. Kahit sa dami ng trabaho sa bahay, make sure meron kang time para lambingin ang asawa mo. At meron kayong intimate time together bilang husband and wife. Make sure you have time na makausap mo ang iyong mga anak. O kaya kung ikaw naman ang anak, make sure you have time na nakakausap mo rin ang iyong mga magulang. So be responsible. Okay? Huwag nating iasa ang kabuhayan natin sa iba. God has enabled you to produce wealth sa panahon na kaya natin magtrabaho, maging masipag tayo, and we can raise our family well, we can provide for our family, and we can save some for the future. At pangatlo, let us remember that marriage involves priorities. Kung meron mang napakahalagang tao na ngayon, yan na yung asawa mo. Okay? Because your relationship will impact, it will influence yung mga anak mo at yung magiging anak ng mga anak mo. If they find a good example of husband and wife in you, so that could possibly influence the next generations sa inyong pamilya. Kaya I hope this helps to somehow strengthen our marriage life as one of the important relationship sa loob ng tahanan. So here are some questions
for discussions.